Okay, welcome back po mga kapatid sa Coach Haji Vlog. Nandito na po tayo sa panibagong pag-uusapan natin. At by the way nga pala, God bless po sa lahat. Magandang umaga po at magandang tanghali sa iba't ibang uri ng dako ng mundo. Kung tanghali o kung gabi, magandang gabi. Opo, God bless po. Salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po o comment sa baba, sobrang na-appreciate ko na po. Thank you at God bless po sa lahat. Ang pag-uusapan natin mga kapatid ay yung tungkol sa kwan. Andili lang may dumaan. Ang pag-uusapan natin mga kapatid, yung naganap na survey ng Pulse Asia, itong June lang. And then tingnan natin kung bumababa o tumaas yung mga personalidad na pwede natin tingnan. Okay? Tapos sundan natin nung pakiusap ni BBM, kasi BP Sara, na ikampanya raw niya. Ikampanya daw ni BP Sara yung lahat ng senatorial candidate niya. Yung slate niya, pinakikiusap na ikampanya. Di ba? Yun. Tingnan natin, bigyan natin ng reaction at opinion din po yan. Okay? Unahin na po natin yung survey. Yung nakaraang, itong June lang po ito. Ang survey po sa June ng Pulse Asia, BP Sara, okay? 71% siya. Consistent po siya. And then kahit na yung March nung nakaraan, ito March siya, 71% din, June yan. Ibig sabihin, consistent talaga. And kumbaga dating popular siya, dating popular na, ngayon mas naging popular mula nang mag-resign na siya sa edukasyon, sa kagawaran ng edukasyon. Lalong higit naging popular siya, di ba? Okay. Tapos yung niya, ang kasunod na po ng 71%, si Juan na po si SB, Senate President, di ba? Chis Escudero. Nag-69 po siya, 69%. And then si BBM po, 52. Itong June. Pero last March, 57 po siya Ibig sabihin bumaba siya, di ba? Bumaba. 57 ng March ito, 52 na lang itong June. Di ba? Ibig sabihin, consistent talaga si BP Sara kahit na ganun kakon. Siya isa sa mga pinagkakatiwalaan na lingkod bayan o nanunungkulan sa ating bayan, si BP Sara, 71%. Alalahanin natin mga kapatid baka pinagkakamali na naman ng mga bayarang vlogger, di ba? Na yung 52 at saka yung 71%, mas mataas po yung 71% po Baka gawin nyo naman, mekos-mekos na naman yan. Marunong tayo, kahit mahina tayo sa mathematics, alam natin yan. Na yung 71 at saka yung 52, mababa po ang 52. Okay po, di ba? Tapos yun po ang nakakalungkot po yun, di ba? Yun sa distrust rating, si Tamba sa 23, hindi pinagkakatiwalaan sa nanunungkulan sa ating gobyerno. Ito si Tamba, ito si Speaker Romualdez, di ba? Isa sa mga. Tapos si BBM, alam nyo kung ano na lang siya. Mataas talaga si Tamba sa hindi pinagkakatiwalaan. 23. Tapos si BBM po 21, mababa rin. Silang dalawa hindi na pinagkakatiwalaan sa mga Pilipino. And then si BP Sara 8% lang po siya. Mababa talaga. Okay? Yung last quarter niya, yun nga po sinasabi ko po, last quarter niya March 71%, June 71% pa rin. Yun ang kwento. Ibig sabihin, di ba, consistency BP Sara doon sa mga na talagang popular siya sa mga ganong situation. Dati popular nasabi ko na nga, di ba? Mas naging popular siya mula nung mag-resign siya as a secretary ng kagawaran ng edukasyon. Yan, di ba? Nakita natin yung kaibahan. Yun nga, sinasabi, inuulit ko po yung 71% at saka yung 52, baka nagkakamali po kayo. Baka gawin nyo, mekos-mekos na naman, di ba? Mas mataas po yung 71 po kontra sa 52. Ginagawa nyo kasi ng mekos-mekos Bagamat mahina tayo sa mathematics, pero alam natin yung 52 at saka yung 71, mas mataas yung 71. Okay po? Diba? Iyon ang pinakikita natin na kahit na ganong situation, diba? Mas mataas pa rin talaga siya. Isa pa rin siya sa mga pinagkakatiwalaan na o lingkod ng gobyerno si Vice President Duterte, Inday Sara, di ba? Kita natin yun. Napansin nyo yung pagbaba, 57 dati si BBM, ng March, 52 na lang. Bumulusok na po talaga siya, di ba? Hanggang kailan bubulusok yan? Tuloy-tuloy na po yan. Bakit? Wala naman po kasi nagagawa, di ba? Nakita nyo naman yung kaibahan ng kanilang Wala naman nagagawa
Tapos, di ba, darating yung SONA. Anong iuulat niya? Ano bang nagawa, di ba? Yung nagawa niya, yung sa kuwan. Tingin ko lang, yung People Initiative na isinusulong nila, di ba? Yun. Para manungkulan sila ng habang buhay. Baguhin nila yung saligang batas. Yun. Na hindi naman hanggang ngayon. Di pa, tapos yung pag-aayuda, yun, nagawa niya. Pansamantalang lamantian, di ba? Hindi yung konkretong tinatawag na pulisiya na sabi nga, di ba, sa kasabihan natin, kung ikaw magbibigay ng isda, laging isda ang ibinibigay mo, walang mangyayari doon. Dapat bigyan mo siya ng panghuli ng isda. Ganon kasimple po yun. Hindi, binibigyan mo pansamantala lang. Di ba? Pansamantala lang na kaginahuan sa sikmura mo. Pero tandaan natin mga kapatid, yung mga bilihin sa ating bayan, hindi na mapipigilan. Di ba? Yung pangako niya na 20 pesos na bigas, wala na po yun. Di ba? Nasa 70 na po ang kilo ng bigas ngayon. Talagang lahat ng halos, yun nga na sinasabi ko mga kapatid, di ba? Yung mga pangako niya ng mga ganon, hanggang ngayon hindi po natutupad po yun. Nangangako na naman, walang magugutong sa bagong Pilipinas. Hello, di ba? Huwag mangako na isang parte na hindi naman katanggap-tanggap, di ba? Parang suntok sa buwan po kasi yung mga pangako niya na hindi naman realidad. Di ba? Biruin mo 20 pesos, di ikaw na magtanim, ikaw magbenta. Malamang siguro, di ba? Ikaw magtanim para maibenta mo ng 20 pesos ang bigas mo, di ba? Tapos mangangako, walang magugutom sa bagong Pilipinas. Tumawid ka lang po ng ilog diyan sa Malacanang, nandiyan na po. Yung mga kapatid natin na nagdarahok, di ba? Kaya huwag mangangako na suntok sa buwan. Yan po kasi mga pangako niya pag dumarating na yung mga eleksyon. Mangangako na naman ng mga ganyan. Di ba kaya nagagyari gano'n? Okay mga kapatid, isunod natin yung kwan. Sana nabigyan natin ng magandang opinion at reaction. Isunod natin mga kapatid yung kwan. Yung nakiusap, di ba? Ito lumabas po ito. Nakiusap si BBM na ikampanya yung kanyang mga senatorial candidate. Itong darating na midterm election na 2025. Pinag-usapan niya si BP Sara na ikampanya. Kasi talagang, di ko alam kung siya di ba? Flawless ba siya sa kabila ng lahat ng mga ginawa nila kay BP Sara, di ba? Tapos ipakikiusap. Kaya nga nag-resign na yung tao kasi ayaw niya na madikit. Ayaw niya nang matalsikan ng mga pangakong hindi naman natutupad. Di ba? Si ipapakampanya. Tingin ko dito sa tao na to, di ba? Okay, BBM. Talagang nuknukan ka ng kwan, di ba? Kapal ng mukha, di ba? At kita mo naman kung gaano lapas tanganin ng mga kaalyado mo ang BP Sara, maging ang yung first lady mo, di ba? Kaya nga bad shot siya. Na hindi ka nga nagkomento kung anong sinabi ng first lady mo na bakit bad shot siya. Nagpasalamat ka pa nga dahil unang-una ipinagtatanggal ka raw ng first lady. Tapos ngayon, pakikiusapan mo yung Vice President na kampanya yung mga senatorial slate mo. Sobrang kapal ng mukha, di ba? Sobrang kapal. Talaga makikita mo yung ganitong klase tao mo. Hindi ko alam kung flawless siya sa mga kaganapan sa paligid di ba? Hindi ko alam Talagang mabigat yung ganyan. Na para bang, di ba, hindi niya makakuha na. Talagang ang nangyayari, di ba? Sobrang pag-aatake na sa BP Sara pero nandiyan ka pa rin, di ba? Pero ang kagandahan naman doon, yung pinakiusap niya, kahit yung kay Tatay Digong na slate niya, hindi rin daw ikakampanya ng BP Sara. Tinanggihan niya parehas. Pero lagi natin tandaan, di ba? Mas matingkad ang dugo sa tubig, di ba? Kaya darating pa rin yan. Mabibigla na lang kayo. Pero ang kagandahan dito mga kapatid, dito napatunayan natin na yung ganitong klase mga tao. Siguro, advice ko sa iyo, BBM, dahil, di ba, sabi niyo malakas kayo. Ba't kailangan mo pa makiusap kay BP Sara na ikampanya kung talagang malakas kayo? Di ba? Ganun lang. Ito siguro maganda. Kausapin mo yung first lady mo. Di ba? Si Lam. Kausapin mo. Lam, ikampanya mo. Yung mga senatorial wall natin. Ikampanya mo. Di ba? Yun siguro maganda. Yung pakiusapan mo yung first lady mo, si Liza Araneta, na ikampanya yung mga senador mo. Talagang kapal na mukha, di ba? Kasi siya, di ba? Dahil sabi niyo, malakas kayo. Yan ang pakiusapan mo. Tingnan ko lang. Kapag si First Lady ang nangampanya para iboto yung mga senatorial nyo sa candidate darating na midterm election na to, tingnan ko lang
Tingnan lang natin kung anong mangyari. Kung anong mangyari sa mga grupo nyo. Baka dumiretso kayo sa Inodoro, di ba? Kung siyang magiging campaign manager nyo. O di ba? O, iyon ang magandang suggestion sa iyo. Dahil siya yung nagagalaiti kay BP Sara, di ba? Siya kay BP Sara. Pakiusapan mo ang first lady mo na ikampanya yung mga senatorials mo. Doon makikita natin yan, di ba? Kaya sana naman, wag naman gano'n. Sa kabila ng lahat ng ginawa niyong kabastusan o kabila ng ginawa niyong pagyurak o pag-atake kay BP Sara, si Tambalos-los, pakiusapan mo rin yan, di ba? Si na ikampanya mga senator mo, si First Lady, ikampanya niya, pakiusapan mo yan. Yun, nagagawa niyo pa rin ganun, di ba? Sa kabila ng wala kang ginawa nang inaatake ng mga kaalyado mo, inatake ang BP Sara mo, BP Inday Sara, sa mga sitwasyon ng na wala kang ginawa, wala kang sinabi. Samantalang ka-unity mo yan. Ano ba nasa isip mo? May unity pa? BBM? Ang hina naman, ang sobrang hina naman ng mo, ng pakiramdam. Talagang wasak na po yan. Wala na po yan. Yung Duterte at saka Marcos, wala na po yan. Assuming ka pa na mayroon pa rin ganon. Parang flawless kayo, no? Ano ba yun? Napakahina naman, di ba? Napakahina naman ang pakiramdam mo. Kaya nga umayaw na yung tao para hindi na madami. Huwag nyo nang gamitin, mga manggagamit. Dito natin napatunayan talaga manggagamit talaga. Sobra. Sa kabila ng lahat ng ginawa, umalis na, pinakiusapan pa. Bakit bagamat karapatan mo naman yan dahil naging... Pero sana naman, di ba? Yung pagiging kapal ng mukha, itama naman sa lugar, di ba? Itama naman sa lugar. Ay, tingnan nyo naman kung gaano bastusin nyo ang BP Sara, di ba? Kung paano nyo atakin. Yan, alam nyo naman yun, Tambalos-los, alam nyo na yan lahat di ba? Alam nyo lahat ng ginawa dyan. Pero may nagawa ka ba? Pinagsabihan mo ba? Silam, di ba? Inuulit ko, may nagawa ka ba? Nasabihan mo ba ang first lady mo na huwag ganun? Naging bahagi ng unity team natin yan. Naging bahagi ng pangangampanya natin. Ba't ginaganyan mo? May ginawa ka ba? BBM. Tapos ganyan, ipakikiusap mo na ikampanya yung senador. Akala ko ba malakas kayo? Akala ko ba napakagagaling nyo? Ay, ang totoo, tingnan nyo ang survey nyo ngayon, June. 52 ka na lang. Dating 57, pababa ka na ng pababa. At saka yung distrust na mga nanunungkulan. Nangunguna si Tamba. O, di ba? 23. Sa mga hindi pinagkakatiwalaan. O, BBM, 21. Kayong dalawa ang isa sa ang hindi mo pinagkakatiwalaan sa nanunungkulan sa gobyerno. O yan ang pakiusapan mo. Dahil sila yung bumira kay BP Sara, di ba? Sila ang pakiusapan mo na ikampanya ang mga senatorial slate nyo sa darating na midterm election 2025. Yan, pakiusapan mo. Si Speaker, sila, pakiusapan mo, sila ang manguna, sila ang mag-lead na ikampanya sa buong Pilipinas. Yung mga senador nyo. Hindi yung si BP Sara. Kita nyo na, umalis na nga. Gaano naman ang kapal naman ng balat talaga nitong mga to. Talagang kitang-kita yung na pagdating sa mga kailangan, nandiyan kayo. Once na nagamit nyo na, ibinabasura nyo na. Ganong kalupit kayo. Ang lulupit nyo talaga. Kaya sana mga kapatid, makita natin ang totoong layunin. Diba? Layunin para gamitin lang. O layunin lang para sa darating na eleksyon para magkaroon ng ganito. Pero pagkatapos niyan, tapos na. Diba? Malinaw na manggagamit kayo. Diba? Ganon lang. Gayon na lang po ang mga panya. Ayan, si Abalos. Diba? O, gawin mong campaign manager. O, sige, tingnan, yan yung mga kwan nyo, di ba? Si Speaker House. O, gawin mong campaign, di ba? Tingnan natin kung saan kayo pulutin, di ba? O, yan lang ating mga kapatid. At sana naman, makita ng mga tao to kung gaano kakakapal ng mukha ng mga talaga to, di ba? Ayun, magsusona. Segue lang tayo ng konti. Yung 20 million na pagkain, talagang matatako yung mga kon talaga. Baga, crocodiles sa Congress, talagang malalaki. Pero mo 10,000 each ang kakainin. Grabe kalaki ng mga tiyan ng mga to. Okay po mga kapatid. Shoutout ko nga pala sa yung just sa Kuwait. Sa Dubai pula, sorry po, sa Dubai. Si Avro, Tol, Noli.
kusinerong artist. Okay? Kuwan nyo po, follow nyo po sila. Follow mo po siya. Kusinerong artist, Noli Pangilinan. At saka yung sa Qatar, di ko lang nakita yung pangalan niya. Shoutout ko siya yung sa Qatar, yung nag-subscribe sa akin. Sinashoutout ko ito. Sorry po, sa susunod, tingnan ko yung pinaka-complete mo. Okay po. God bless po sa lahat. Salamat. Basta lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po at pagpalain nawa tayo ng ating Ama sa pamamagitan nito at para maging malinaw po ang ating mga kaisipan. Kaisipan na magagamit natin sa ating pamumuhay pang araw-araw upang patuloy tayo magkaroon ng kaunting kaalaman, kaunting paglaban kahit napakabigat ng tinatakbo ng buhay natin sa pamamagitan ng matataas na bilihin sa ating bayan. Pero huwag natin kalimutan na ang Diyos ay laging nandyan, lagi sa atin. Salamat po at God bless. Pagpalain po tayo ng buong may kapal at sana ligtas ang bawat isa sa atin. At bigyan ng matitinong kaisipan ang ating mga namumuno at maging maayos sila sa kanilang mga panunungkulan. Salamat at God bless. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo na.